Balang araw makikita ko ang lalaking palamunin na ito at ang babaeng mapang-api na iyan na nakaluhod sa paanan ko nagmamakaawang pulutin ang mga mumong itinapon ko sa putikan. Akala nila ay nakuha na nila ang lahat, ngunit hindi nila alam na ang bawat sentimong ninakaw nila ay magiging mitsa ng kanilang sariling impyerno. May isang lihim na nakatago sa likod ng aking mga mata, isang bombang malapit ng sumabog na hinding-hindi nila mapaghahandaan. Naramdaman ko ang kakaibang init ng kalan sa aking mukha, ngunit mas matindi ang lamig na nananalaytay sa aking mga ugat. Nang mabasa ko ang mensahe sa aking telepono. Grace, huwag ka nang madamot, investment ito para sa ating dalawa, para hindi ka na habang buhay na nagmumukhang katulong sa karinderya na ito. Ito ang tinig ni Marco, ang lalaking pinag-aral ko binihisan at binigyan ng bubong sa loob ng 5 taon. Ang tinig na dati ay nagpapatibok ng puso ko ngayon ay nagpapangilo sa aking mga ngipin. Tiningnan ko ang screen ng aking cellphone. Isang alerto mula sa bangko, 500,000 piso ang withdraw mula sa aking account. Ang perang iyon ay hindi para sa negosyo. Yun ang perang itinabi ko para sa operasyon sa puso ni tatay na nakatakda sa susunod na linggo. Hindi ako umiyak. Walang luhang pumatak mula sa aking mga mata dahil ang sakit ay agad na naging kristal na puot. Ibinaba ko ang sandok at dahan-dahang pinunasan ng aking mga kamay sa aking apron. Sa labas pumarada ang isang mamahaling sasakyan, isang kotseng alam kong hiniram lang ni Marco gamit ang aking pangalan. Bumaba siya suot ang isang mamahaling suit na binili rin gamit ang aking credit card. Kasunod niya ang isang babaeng tila porselana sa kinis, si Cassandra Villarreal. Alam ng lahat sa Maynila kung sino siya, ang tagapagmana ng Villarreal Group na kilala sa pagiging malupit at mapanghamak. Grace, tawag ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng peking awit ng pagmamalasakit. Mag-usap tayo sa loob. Ayaw nating mapahiya ka sa harap ng mga suki mong amoy pawis, di ba? Ngumiti ako ng bahagya, isang ngiting hindi umabot sa aking mga mata. Investment, Marco, saan sa singsing na suot ng babaeng yan na binili mo gamit ang pera para sa operasyon ng tatay ko? Napatigil siya. Bahagyang nanlaki ang kanyang mga mata, ngunit agad din itong napalitan ng pagkairita. Sa tabi niya humalakhak si Cassandra, isang tunog na parang pagkiskis ng bubog sa semento. Listen girl, sabi ni Cassandra habang pinaglalaruan ang kanyang buhok. Marco deserves better than this greasy karinderya. Consider that money as a severance pay for his 5 years of service to you. Masyado kang ambisyosa para isiping mananatili sa iyo ang isang lalaking tulad niya. Eksaktong sa sandaling iyon tumunog ang aking telepono. Ang doktor ni tatay. Miss Santos, kailangan po namin ng deposit bago mag-alas 5 ng hapon, kundi ay kailangang kanselahin ang operasyon. Tumingin ako sa orasan sa pader. 2:00 na ng hapon. 3 oras para bawiin ang buhay ng aking ama at ang aking dangal. Grace, pumirma ka na rito sa waiver, sabi ni Marco sabay abot ng isang dokumento. Ibinenta ko na ang rights ng mga recipe mo kay Cassandra. Malaking tulong ito para sa pangalan ko sa Villarreal Group. Huwag ka nang maging sagabal. Ang kapeking, ang kapal ng mukha ng lalaking ito ay tila isang pader na kailangang tibagin. Imbes na sumigaw, tumalikod ako at naglakad patungo sa aking counter. Narinig ko ang yabag ng kanilang mga paa na sumunod sa akin puno ng kumpiyansa. Pirma ka ba? Bumemama ka ba? Tanong ni Marco. Hindi ako sumagot. Kinuha ko ang aking laptop at mabilis na nag-type. Sa loob ng 5 taon, hindi lang ako basta nagluluto. Ako ang nagpapatakbo ng lahat ng accounting at logistics para sa maliit na supplier ng Villarreal Group, isang bagay na hindi nila alam na kontrolado ko na pala. Sa isang pindot nilock ko ang lahat ng access ni Marco sa aking mga bank account at nirevoke ko ang kanyang power of attorney. Higit sa lahat, nagpadala ako ng isang email sa internal audit ng Villarreal Group tungkol sa mga peking invoice na ginawa ni Marco para pambili ng mga luho niya. Anong ginagawa mo? Maugong na tanong ni Marco. Hinarap ko siya, ang aking mukha ay tila isang estatwang gawa sa yelo. Marco, wala ka ng pera. Ang kotseng dala mo pinahatak ko na sa bangko dahil hindi mo binayaran ang amortization. Ang suit mo, ipinadala ko na ang report sa security ng Villarreal na ninakaw mo ang pondo ng department nyo para dyan. Namutla si Marco. Ang kanyang pagiging mapagmataas ay tila isang lobong tinusok ng karayom.
Ano Grace, hindi mo pwedeng gawin ito. Papatayin ako ni Cassandra. Tumingin ako kay Cassandra na ngayon ay punong-puno ng pagkadiri sa kanyang mukha, habang tinitingnan ang namumutlang si Marco. And you, Miss Villarreal? Sabi ko nang may malamig na katiyakan. Ang catering order para sa event niyo mamayang gabi? Itutuloy ko. Pero sa ilalim ng mga kondisyon ko, dahil kung hindi walang pagkain ang libo-libong bisita nyo at masisira ang pangalan ng pamilya nyo sa harap ng mga investor. You low-class butch, sigaw ni Cassandra. Save your breath, Cassandra, putol ko sa kanya. Umalis na kayo sa harap ko. Bago ko patawagin ang mga tanod para kaladkarin kayo palabas bilang mga trespassers. Nang makaalis ang dalawang traidor na iyon, hindi ako bumigay. Tumingin ako sa paligid ng aking karinderiya. Kailangan kong kumilos. Kailangan kong makuha ang pera ni tatay sa loob ng 3 oras. Dinala ako ng aking mga paa sa hamba ng pinto. Sa gitna ng papatinding ulan, may napansin akong isang figura sa gilid ng basurahan sa huli ng aking eskinita. Isang lalaki nakasuot ng punit-punit na polo, may hawak na puting baston at puno ng pasa ang mukha. Tila may kung anong kurot sa aking puso nang makita ang kanyang mga matang walang buhay, ngunit tila nakatingin sa isang kalaliman na tanging ako lang ang nakakaunawa. Isang bulag na estranghero sa gitna ng aking sariling bagyo. Hindi ko alam kung bakit ngunit lumapit ako sa kanya. Ipinayong ko ang aking sarili sa kanya habang ang ulan ay patuloy na bumubuhos, tila nililinis ang dumi ng nakaraan. Sino ka? Tanong ko sa kanya. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit may awtoridad na hindi maikakaila. Isang taong nawalan ng lahat dahil sa tiwala. Ngumiti ako ng mapait. Pareho pala tayo. Tinulungan ko siyang tumayo. Hindi ko alam na ang lalaking ito, ang estrangherong itinatapon ng mundo, ang magiging susi ko para sunugin ang kaharian ng mga Villarreal. Sa ilalim ng bawat sugat niya ay may nakatagong kapangyarihan na mas matindi pa sa anumang yaman ni Cassandra. Ito na ang simula. Ang aking tahimik na deklarasyon ng digmaan. Marco, Cassandra, humanda kayo. Dahil ang babaeng binaliwalan nyo ay siya mismong lalamon sa inyong lahat. Ang amoy ng ulan na humahalo sa tapang ng antiseptic ang tanging nagpapanatili sa aking ulirat sa mga sandaling iyon. Bago ko pa man tuluyang asikasuhin ang estrangherong dinala ko sa loob ng aking bodega, ginawa ko muna ang pinakamahalagang tungkulin ng araw na iyon. Ginamit ko ang aking natitirang koneksyon sa isang matagal ng supplier, isinangla ang titulo ng aking maliit na lote nang walang pag-aalinlangan at ipinadala ang pera sa ospital. Ligtas na ang operasyon ni tatay. Isang mabigat na tinik ang nabunot sa aking dibdib, ngunit alam kong simula pa lamang ito ng isang mas mahabang digmaan. Binalingan ko ang lalaking nakahiga sa lumang papag. Ang kanyang mga damit ay basahan na sa dumi at punit ngunit habang nililinis ko ang mga sugat sa kanyang braso, gamit ang maligamgam na tubig at malinis na bimpo, may napansin akong hindi tugma sa kanyang kaawa-awang hitsura. Mula sa bulsa ng kanyang punit na pantalon, ay nahulog ang isang pares ng gintong cufflinks. Kumislap ito sa ilalim ng mahinang bumbilya ng aking bodega. Kinuha ko ito at pinagmasdan ang nakaukit na letra, 2 letrang M na magkapatong. Montenegro. Bakit magkakaroon ng gamit ng mga bilyonaryo ang isang lalaking itinapon sa eskinita? Tahimik kong ibinunsa ang cufflinks at nagpatuloy sa panggagamot. Nang maramdaman niya ang hapdi ng alkohol, bahagya siyang napadaing at pilit na idinilat ang kanyang mga mata. Ngunit tulad kanina ang kanyang paningin ay nanatiling nakapako sa kawalan-walang tiyak na tinitingnan kahit na nasa harap niya lang ako. Tinanong ko siya kung ano ang pangalan niya habang mahigpit kong itinatali ang benda sa kanyang balikat. Sumagot siya sa isang malalim at paos na tinig sinasabing siya ay si Leo at wala na siyang maalala kung paano siya napunta sa likod ng aking karinderya. Bukod sa siya ay pinagtulungan ng mga hindi kilalang tao. Akmang tatayo ako upang kumuha ng malinis na damit nang bigla niyang kapain ang hangin at mahawakan ang aking kamay. Napahinto ako. Ang kanyang mga daliri ay marahang dumampi sa mga kalyo ng aking palad, mga patunay ng ilang taong paghihirap sa harap ng mainit na kawali at paglalaban ng mga damit ng lalaking nagtaksil sa akin. Walang salitang lumabas sa kanyang mga labi, ngunit ang paghawak na iyon ay may dalang isang kakaibang pag-unawa, isang tahimik na pasasalamat na mas malinaw pa sa anumang pangako. Ang tahimik na sandaling iyon
ay mabilis na nabasag. Bumukas ng marahas ang pintuan ng aking karinderiya, sapat upang mayanig ang mga nakasabit na kaldero sa dingding. Pumasok si Marco basang-basa sa ulan at mukhang nawawala sa sarili. Ang porselanang si Cassandra ay wala na sa kanyang tabi, malamang ay iniwan siya matapos makitang wala na siyang pakinabang sa araw na ito. Naglakad siya patungo sa akin, pilit na pinatitigas ang boses, upang itago ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Sinabi niya sa akin na wala akong karapatang ipahatak ang sasakyan dahil siya ang nagbabayad ng gas at siya ang nag-aalaga roon. Iginiit niyang ako ang walang utang na loob dahil kung hindi dahil sa mga koneksyon niya, hindi makikilala ang aking negosyo. Ginamit niya ang bawat salita upang palabasin na ako, ang nagkulang na ako, ang naging dahilan kung bakit siya naghanap ng iba, na ang lahat ng ginawa niya kasama si Cassandra ay para rin daw sa kinabukasan naming dalawa. Pinakinggan ko ang bawat kasinungalingang lumabas sa kanyang bibig nang hindi nagbabago ang ekspresyon ng aking mukha. Nakita ko sa gilid ng aking paningin na nakaupo na si Leo sa papagtahimik na nakikinig sa direksyon ng aming mga boses. Nang maubusan ng hininga si Marco, dahan-dahan akong humakbang palapit sa kanya. Tiningnan ko siya mula ulo hanggang paa, tila sinusuri ang isang sirang gamit na kailangan ng itapon. Sinabi ko sa kanya na ang sasakyan ay nakapangalan sa akin, ang down payment ay galing sa pawis ko, at ang mga buwan ng hulog na inaangkin niya ay nagmula sa account ng karinderya na ako ang nagmamay-ari. Idinagdag ko rin na kung hindi siya lalabas ng aking pag-aari sa loob ng 10 segundo, idedemanda ko siya ng trespassing at pagnanakaw. Tila umurong ang dila ni Marco. Ang kanyang mapagmataas na tindig ay unti-unting gumuho nang mapagtanto niyang hindi natatalab ang kanyang mga pagpapaawa. Nasanay siyang umiiyak ako sa tuwing nagtatalo kami, nasanay siyang ako ang laging sumusuko. Ngunit ang Grace na kilala niya ay namatay na kasabay ng mensaheng nabasa ko mula sa bangko. Padabog siyang tumalikod at lumabas pabalik sa madilim na kalsada, nagiiwan ng banta na hindi pa kami tapos. Bumalik ang katahimikan sa loob ng tindahan. Hinarap ko si Leo, naghihintay ng anumang reaksyon mula sa isang taong nakasaksi sa pagguho ng aking buhay pag-ibig. Ngunit sa halip na awa, isang malamig at kalmadong ngiti ang nakita ko sa kanyang mga labi, isang ngiting tila nagsasabing nasisiyahan siya sa aking ginawa. Kinabukasan, maaga akong naghanda upang buksan muli ang tindahan, bitbit ang determinasyong ibangon ang lahat ng nawala. Ngunit bago pa man ako makapagsaing, isang lalaking naka-uniforme ang dumating at nag-abot ng isang makapal na brown envelope. Binuksan ko ito habang ang hangin sa paligid ay tila biglang naging mabigat. Isang subpina mula sa korte. Idinedemanda ako ni Marco at ng mga abogado ng Villarreal Group para sa falsification of public documents at estafa. Inaangkin nilang ninakaw ko ang kapital ng negosyo mula sa pondo ni Marco at hinihingi nila hindi lamang ang pagbawi sa sasakyan, kundi ang tuluyang pag-angkin sa kapirasong lupa kung saan nakatayo ang aking karinderya. Ang pamilya Villarreal ay nagsimula na ng kanilang maruming laro at ginagamit nila ang batas upang tuluyan akong pilayin. Hawak ko ang subpina, ramdam ang talim ng bawat salitang nakalimbag sa puting papel na tila gustong humiwa sa aking pagkatao. Estafa, falsification, ang mga salitang ito ay para sa mga kriminal, hindi para sa isang anak, na ang tanging kasalanan ay ang magtrabaho ng marangal upang isalba ang kanyang pamilya. Ngunit sa halip na manginig ang aking mga kamay, naramdaman ko ang isang kakaibang init sa aking dibdib, isang apoy na hindi na muling matatapos sa isang iyak lang. Narinig ko ang marahang paggalaw ni Leo mula sa kabilang silid. Kahit hindi siya nakakakita, tila ramdam niya ang bigat ng hangin sa loob ng karinderya. Nagtanong siya kung ano ang nangyayari, ang kanyang boses ay nananatiling kalmado, tila isang malalim na lawa sa gitna ng bagyo. Ipinaliwanag ko ang sitwasyon ang tungkol sa demanda ni Marco at ang pakikialam ng mga Villarreal. Inaasahan ko na baka mabulag din siya sa takot para sa akin, pero nagkamali ako. Grace? Tawag niya, ang kanyang tinig ay may awtoridad na tila hindi galing sa isang lalaking itinatapon sa kalsada. Ang batas ay hindi tungkol sa kung sino ang tama o mabuti. Ito ay tungkol sa kung sino ang may mas matibay na papel at mas malinis na talaan. Huwag kang lumaban gamit ang emosyon.
Lumaban ka gamit ang interes at katotohanang nakasulat. Bago pa ako makasagot, isang malakas na paghampas sa aking pintuan ang muling bumasag sa katahimikan. Hindi ito si Marco. Ang mukhang bumungad sa akin ay si Aling Belen, ang ina ni Marco, ang babaeng itinuring kong sariling ina sa loob ng 5 taon, ang babaeng ipinagluluto ko at binibilhan ng gamot bago pa ang sarili kong pangangailangan. Pumasok siya nang walang pahintulot, ang kanyang mukha ay puno ng pagkukunwaring pait. Sinimulan niya akong sumbatan gamit ang sandata ng utang na loob. Sinabi niya na wala raw akong hiyang saktan ang kanyang anak, na dapat ay magpasalamat pa ako dahil pinatira ako ni Marco sa buhay niya. Idiniin niya na pamilya na raw ang turing nila sa akin, kaya bakit ko raw kailangang ipahiya si Marco sa harap ng mga Villarreal? Grace, anak, maawa ka naman kay Marco. Sabi niya sa tonong tila siya ang biktima. Iurong mo na ang mga report mo sa bangko at sa kumpanya. Utang na loob mo sa amin ang lahat ng narating mo. Huwag kang maging matigas ang puso. Tumingin ako sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita ko ang katotohanan. Ang pagmamahal na akala ko ay pamilya ay isa lamang palang mahabang listahan ng pananamantala. Dahan-dahan kong kinuha ang isang itim na notebook mula sa ilalim ng aking counter, ang aking personal na ledger. Aling Belen. Tawag ko, ang aking boses ay malamig at walang bahid ng pag-aalinlangan. Narito ang listahan. Bawat butil ng kanin na kinain ni Marco, bawat bayad sa kuryente ng bahay nyo, na ako ang nag-abono, bawat gamot nyo sa rayuma na galing sa kita ng karinderya na ito. Sa loob ng 5 taon, gumastos ako ng mahigit 2 milyong piso para sa inyo. Sino ang may utang na loob sa kanino? Natigilan ang matanda. Ang kanyang mga labi ay nanginig hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa pagkabisto ng kanyang modus. Ipinagpatuloy ko ang aking pagsasalita. Bawat salita ay tila isang hampas ng katotohanan. Sinabi ko sa kanya na ang utang na loob ay hindi lisensya para nakawan ang operasyon ng tatay ko. Pagkatapos itinuro ko ang pinto. Sinabi ko na kung hindi siya aalis, isasama ko siya sa demanda ng pagnanakaw na isasampa ko laban sa kanyang anak. Nang makaalis si Aling Belen, na punong-puno ng galit at kahihiyan, naramdaman ko ang mabilis na tibok ng aking puso. Ngunit bago pa ako tuluyang manghina, nagsalita si Leo mula sa kanyang kinauupuan. Magaling, Grace Pine, sabi niya. Pinatunayan mo na ang katapatan mo ay may hangganan. Ngunit mag-ingat ka. Ang mga Villarreal ay hindi titigil sa pananakot lang. Gagamitin nila ang lahat ng yaman nila para makuha ang lupang ito dahil ito ang tanging bagay na nagbibigay sa iyo ng kapangyarihang tumayo sa sarili mong mga paa. Tila nagdilang anghel si Leo. Pagkalipas lamang ng 1 oras, isang lalaking nakabarong ang pumasok sa aking tindahan. Hindi siya nag-order ng pagkain. Sa halip, inilapag niya ang isang dokumento sa ibabaw ng mesa na amoy antiseptic pa rin mula sa panggagamot ko kay Leo kagabi. Ito ay isang notice of sale. Ang lupang kinatatayuan ng aking karinderya, ang lupang ipinangako sa akin ng may-ari na bibilhin ko sa susunod na buwan, ay binili na ng Villarreal Group sa triple ng halaga nito. Mayroon lamang akong 7 araw upang lisanin ang lugar. 7 araw bago nila tuluyang wasakin ang aking kabuhayan at itapon kami ni tatay sa kalsada. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga kamay, ngunit sa pagkakataong ito hindi ako natatakot. Tiningnan ko si Leo, at kahit hindi niya ako nakikita, alam kong ramdam niya ang aking determinasyon. Ang 7 araw na ibinigay nila ay hindi magiging 7 araw ng pag-alis. Ito ay magiging 7 arawng paghahanda para sa kanilang pagbagsak. Huwag mong ipapakita sa kaaway na nasasaktan ka. Sa sandaling makita nila ang pait sa iyong mga mata, doon sila kukuha ng lakas upang lalo kang tapakan. Ang pinakamabisang sandata laban sa mga taong akala ay pag-aari nila ang mundo. Isang malamig na tagumpay na hindi nila inasahang mangyayari sa gitna ng kanilang pagpapasaya. Ang ugong ng isang mamahaling puting sasakyan ay muling bumasag sa katahimikan ng aking eskinita. Sa pagkakataong ito, hindi lang ito basta pagbisita. Bumaba si Cassandra Villarreal na tila isang reyna na naglalakad sa gitna ng basura. Kasunod niya si Marco na ngayon ay tila isang asong tagasunod, hawak-hawak ang isang itim na payong upang hindi madampian ng sikat ng araw ang balat ng kanyang bagong amo. 7 araw, Grace. Bungad ni Cassandra
habang pinagmamasdan ng aking lumang karinderiya ng may pandidiri. Inaasahan kong sa susunod na pagbalik ko, wala na rito ang amoy gisa mong kagamitan. I'm planning to turn this dirty corner into a high-end coffee shop, something that actually adds value to the city. Hindi ko siya tiningnan. Patuloy ako sa paghihiwa ng bawang. Ang bawat bagsak ng kutsilyo sa kahoy na sangkalan ay may tiyak na ritmo at diin. Sinabi ko sa kanya na hanggat hindi natatapos ang 7 araw, ang lupang ito ay nasa ilalim pa rin ng aking pangangalaga. Marco, tell her, utos ni Cassandra. Tumingin sa akin si Marco, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalaki na hinaluan ng puot. Sinabi niya na dapat ay magpasalamat pa ako dahil hindi nila ako agad ipinakaladkad sa mga pulis. Sinabi niya na sa Villarreal Group siya na ang hahawak ng marketing para sa bagong food line ni Cassandra at ang mga recipe ko na pinahiram ko raw sa kanya ay magiging sikat na sa buong bansa pero sa ilalim ng pangalan nila. Narinig ko ang mahinang pag-ubo ni Leo mula sa sulok ng tindahan. Kahit nakaupo lang siya roon at tila walang malay sa paligid, alam kong bawat salitang binitawan ng 2 traidor ay itinatala ng kanyang matalas na pandinig. Recipe type. Dahan-dahan kong ibinaba ang kutsilyo at hinarap sila. Marco, ang tanging bagay na alam mong gawin sa kusina ay ang ubusin ang niluto ko. Good luck sa pagpapatakbo ng marketing gamit ang mga nakaw na ideya. Siguraduhin mong kaya mong panindigan ang lasa kapag wala na ako sa likod mo. Bago pa makasagot si Cassandra, isang itim na sedan ang huminto sa tapat ng karinderiya. Bumaba ang isang matandang lalaki na nakasalamin, may bitbit na maliit na notebook at ballpen. Nakita ko ang biglang pagbabago sa mukha ni Cassandra. Ang kanyang pagiging mapagmataas ay napalitan ng gulat at kaba. Mr. Arnaldo bulong ni Cassandra. Si Mr. Arnaldo ang pinakamatinding food critic sa bansa. Isang review lang mula sa kanya ay sapat na upang pasikatin o pabagsakin ang anumang restaurant. Hindi siya pumupunta sa mga karinderiya. Hinding-hindi. I received a private recommendation for the best adobo in the city. Sabi ni Mr. Arnaldo habang naglalakad patungo sa aking simpleng mesa. Is this the place? Tumingin ako kay Leo. Bahagya siyang tumango, isang halos hindi mapansing pagkilos na tila isang hudyat. Doon ko naintindihan. Ang misteryosong kaibigang tinatawagan ni Leo kagabi ay ang taong ito. Hindi ko binigyan ng pagkakataon si Cassandra na makasabat. Inihanda ko ang aking espesyal na putahe, ang recipe na binago ko sa tulong ng mga mungkahi ni Leo tungkol sa balanse ng asim at alat na hinahanap ng mga bilyonaryo. Inihain ko ito ng may katahimikan at dignidad. Habang kumakain si Mr. Arnaldo, na natiling nakatayo sina Cassandra at Marco sa gilid, tila mga estatwang hindi makapaniwala. Sinubukan ni Cassandra na lumapit at magpakilala. Inaalok si Mr. Arnaldo na bisitahin ang kanyang bagong restaurant, ngunit itinaas lamang ng matanda ang kanyang kamay upang patahimikin siya. Exquisite, sabi ni Mr. Arnaldo matapos ang ilang subo. The soul of the dish is present, but the execution is world-class. This is not just street food. This is art. Kinuha niya ang kanyang telepono at kumuha ng litrato. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang post niya sa social media ay naging viral. Ang karinderya ko na balak ipasara ni Cassandra ay naging sentro ng atensyon ng buong Maynila. Ang tangkang pagpapahiya sa akin ay nagresulta sa pinakamalaking publisidad na hindi mabibili ng pera ni Cassandra. Narinig ko ang pagngangalit ng mga ngipin ni Marco. Namumula ang mukha ni Cassandra sa kahihiyan habang ang mga tao ay nagsisimulang magsidatingan sa aking tindahan dahil sa post ni Mr. Arnaldo. Napilitan silang umalis. Ang kanilang mamahaling sasakyan ay tila naging maliit sa paningin ng mga taong nagkakagulo upang matikman ang aking luto. Nang kumalma ang gabi at kaming dalawa na lang ni Leo ang natira, nakita ko siyang nakaupo sa labas nakikinig sa huni ng mga kuliglig. Isang lihim na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, isang ngiting puno ng tagumpay. Hindi pa sila tapos, Grace, paalala niya sa akin. Ang sugatang hayop ay mas lalong nagiging mapanganib. Tila nagdilang anghel muli si Leo. Madaling araw na nang magising ako dahil sa isang kakaibang init at ang matapang na amoy ng usok. Mabilis akong bumangon at sumilip sa bintana ng aking bodega
kung saan nakaimbak ang lahat ng aking mga supply at sangkap para sa susunod na linggo. Ang maliwanag na kulay ng apoy ay sumasayaw sa dilim nilalamon ang lahat ng aking pinaghirapan. Ang amoy ng gasolina ay nangingibabaw sa paligid. Sinunog nila ang aking imbakan. Gusto nilang matiyak na kahit sikat ang aking pangalan, wala akong magagamit na armas upang lumaban sa darating na 7 araw. Ang abo ay hindi tanda ng katapusan. Para sa mga taong marunong lumaban ito, ay sangkap lamang para sa isang mas matibay na pundasyon. Pinanood ko ang huling usok na namumuo sa hangin habang ang sikat ng araw ay unti-unting sumisira sa kadiliman ng umaga. Ang aking imbakan ay wala na ngunit ang aking alaala at ang talas ng aking isip ay hindi kayang sunugin ng kahit anong gasolinang ibinuhos ni Marco at Cassandra. Hindi ako sumigaw. Hindi ako nagmura. Nanatili akong nakatayo sa tapat ng gumuhong bodega, ang aking mga mata ay tuyo at malamig. Narinig ko ang yabag ng mga kapitbahay na sumubok tumulong ang bulong ng mga tsismosa na nagsasabing baka raw ito na ang gaba sa akin. Ngunit sa gitna ng ingay naramdaman ko ang isang kamay na humawak sa aking siko. Si Leo. Kahit hindi siya nakakakita, tumpak ang bawat galaw niya patungo sa akin. Ang kanyang boses ay tila isang malalim na bulong na nagmumula sa kailaliman ng lupa. Ang ginto ay hindi nasisira sa apoy, Grace, sabi niya. Dito mo malalaman kung ano ang tunay na halaga ng bawat bagay na itinayo mo. Ang mga Villarreal ay natatakot sa iyo kaya nila ginawa ito. Ang sunog na ito ay amoy ng kanilang desperasyon. Humarap ako sa kanya. Tinanong ko siya kung bakit parang alam na alam niya ang pakiramdam na mawalan ng lahat sa isang iglap. Sa unang pagkakataon, nagkwento si Leo tungkol sa isang lalaking pinagtaksilan ng sarili niyang mga kasosyo. Isang lalaking iniwan sa dilim matapos pakinabangan ang bayag nito. Sinabi niya na ang pinakamalaking pagkakamali ng mga kaaway ay ang hayaan kang mabuhay matapos kanilang saktan. Hindi ko na hinintay na mabulok ako sa awa sa sarili. Habang ang bumbero ay nagsusulat pa ng report, tinawagan ko na ang aking insurance agent. Dahil sa pagiging maingat ko sa bawat sentimo, tiniyak kong ang aking negosyo ay protektado ng pinakamataas na uri ng insurance na kaya kong bayaran. Hindi nila alam na ang sunog na ito ang magbibigay sa akin ng likidong kapital na matagal ko nang kailangan upang lumipat sa isang mas malaking lugar. Grace, anong gagawin mo? Tanong ng aking kapatid na si Maya, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Tiningnan ko siya ng diretso. Magsasara tayo rito, Maya, pero hindi tayo titigil. Ang 7 araw na ibinigay nila sa atin, gagamitin natin yon para iempake ang tagumpay natin at ilipat sa lugar na hinding-hindi nila maaabot. Sa tulong ng mga suki na nag-ambag-ambag ng kanilang lakas, isang tunay na bayanihan na hindi kayang bilhin ng pera, mabilis naming nailigtas ang mga mahahalagang kagamitan. Sa loob lamang ng 3 araw, gamit ang insurance money at ang aking mga naipon, nakahanap ako ng isang bakanting pwesto sa isang upscale na bahagi ng lungsod malapit sa Montenegro Building. Ito ay isang lugar na dati ay pinangarap ko lang, ngunit ngayon ay hawak ko na ang susi. Inilagay ko ang bagong signboard sa tapat ng malaking salamin na pinto. Ang pangalan ay hindi na Grace's Carinderia, The Blind Trust. Isang pagkilala kay Leo at isang paalala sa mundo na ang bulag na tiwala ay may katumbas na matalas na paningin sa huli. Ang restaurant ay mas elegante, mas matapang at mas moderno, ngunit ang bawat putahe ay mayroon pa ring kaluluwa ng aking mga nakaraang pagsubok. Habang naghahanda kami para sa soft opening, narinig ko ang balita sa radyo. Ang Villarreal Group sa pakikipagtulungan ni Marco ay maglulunsad ng kanilang bagong line ng Authentic Filipino Heritage Dishes sa loob ng Montenegro Corporation. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga daliri. Alam ko kung ano ang ibig sabihin nito. Kinuha ni Marco ang pulang flash drive na naglalaman ng lahat ng aking mga lihim na timpla at mga teknik na binuo ko sa loob ng maraming taon. Nakita ko ang isang video na nag-viral online. Si Marco, suot ang isang mamahaling chef's coat, ay naglalakad sa loob ng main lobby ng Montenegro Corporation. Hawak niya ang flash drive na iyon na tila ito ang kanyang gintong ticket patungo sa itaas. Ang kanyang mukha ay puno ng tagumpay. Hindi niya alam na bawat hakbang niya patungo sa pinto ng mga bilyonaryo ay isang hakbang patungo sa isang bitag na wala siyang ideya kung paano matatakasan.
Ang gabi sa bagong restaurant ay balot ng amoy ng sariwang kahoy at bagong timplang kape. Sa likod ng mga nakasara ng pinto ng The Blind Trust, tanging ang mahinang liwanag mula sa mga dekorasyong lampara ang nagbibigay ng buhay sa silid. Sa kabila ng banta ni na Marco at Cassandra may isang panandaliang katahimikan na tila ibinibigay ng tadhana upang makahinga ako. Nakaupo si Leo sa isa sa mga velvet na upuan ng kanyang mga daliri ay marahang dumadaan sa ukit ng lamesa. Lumapit ako sa kanya dala ang isang tasa ng tsaa. Sa sandaling iyon, hindi siya ang misteryosong lalaking pinagtulungan sa eskinita. Siya ay tila isang angkla na nagpapanatili sa akin sa gitna ng dagat. Naupo ako sa kanyang tapat. Nagtanong siya kung ano ang pakiramdam na makitang muli ang sariling pangarap na nakatayo sa mas matibay na paraan. Sinabi ko sa kanya na masarap sa pakiramdam, ngunit may takot pa rin takot, na baka sa isang iglap ay muling gumuho ang lahat dahil sa kasakiman ng iba. Ang puso ay marunong makakita kahit sa dilim, Grace. Bulong niya, ang kanyang boses ay tila isang mainit na haplos sa aking pandinig. Huwag mong hayaang bulagin ka ng galit. Gamitin mo ito bilang sulo. Tumayo ako upang ayusin ang ilang mga bulaklak sa center table malapit sa kanya. Sa aking paggalaw, bahagyang sumabit ang ilang hibla ng aking buhok sa aking hikaw. Napaaray ako ng mahina. Sa hindi inaasahang bilis, naramdaman ko ang paglapit ni Leo. Ang kanyang mga kamay na tila may sariling paningin ay dahan-dahang gumalaw patungo sa aking mukha. Napatigil ang aking hininga. Ramdam ko ang init ng kanyang katawan sa aking harapan. Ang bawat daliri niya ay maingat na kumilos upang alisin ang pagkakasabit ng aking buhok. Sa sobrang lapit namin naririnig ko ang marahang pagtibok ng kanyang puso at ang bawat buntong hininga na tila naglalakbay patungo sa aking balat. Isang matagal na sandali kaming nanatiling ganoon ako na nakatingin sa kanyang mga matang walang kislap, ngunit puno ng lalim at siya na tila binabasa ang aking mukha sa pamamagitan ng kanyang mga pandama. Ang kilig na akala ko ay wala na sa aking bokabularyo ay muling gumising mas matindi at mas totoo kaysa sa anumang naramdaman ko noon. Ngunit ang katahimikang iyon ay mabilis na nabasag ng isang balita sa aking cellphone. Isang post mula sa official page ng Villarreal Group, The Heritage Collection crafted by Marco Santos. Ang mga litrato ay malilinaw, ang mga putahing naroon ay eksaktong kopya ng mga recipe na nasa aking pulang flash drive. Ninakaw ni Marco ang aking pagkakakilanlan upang maging bida sa harap ng mga Montenegro. Grace and Kwan, tawag ni Leo. Ramdam ang biglang pagbabago ng aking aura. Gagamitin nila ang mga recipe ko para sa grand launch ng Montenegro Corporation, Leo. Sabi ko, ang aking tinig ay nanginginig na sa galit. Inakala kong ang paglipat dito ay sapat na pero hindi sila titigil hanggat hindi nila nakukuha ang lahat ng sa akin. Dahan-dahan akong tumayo, ngunit sa aking pagtalikod, may isang bagay na nahulog mula sa lamesa, isang baso ng tubig. Sa isang mabilis at hindi maipaliwanag na reflex, nakita ko kung paano ito sinalo ni Leo bago pa man ito humalik sa sahig. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa kawalan, pero ang kanyang pagkilos ay tumpak mabilis at hindi para sa isang taong walang paningin. Napatitig ako sa kanya. Isang malamig na hinala ang pumasok sa aking isip. Sino ba talaga ang lalaking ito na kinukupkop ko? Bakit ang isang bulag ay kayang sumalo ng bumabagsak na bagay nang hindi man lang nag-aalinlangan? Bago ko pa siya matanong, muling tumunog ang bell sa pinto ng restaurant. Isang lalaking nakabarong ang pumasok, may bitbit na isa namang asul na envelope. Ang aking puso ay tila bumagsak sa aking tiyan. Miss Grace Santos, tanong ng lalaki. Ito ay isang cease and desist order mula sa Villarreal Group. Inirereklamo kayo ng copyright infringement. Ayon sa dokumento, ang lahat ng menu at konsepto ng The Blind Trust ay pag-aari na ng Villarreal Group matapos itong ipagbili sa kanila ni Ginoong Marco Santos. Ipinagbabawal sa inyo ang magluto o magbenta ng anumang putaheng nakalista rito epektibo ngayong gabi. Ninakaw na nila ang aking mga recipe at ngayon gagamitin nila ang batas upang ipagbawal sa akin ang pagluluto ng sarili kong mga likha. Ang bawat pangarap na itinayo ko sa loob ng The Blind Trust
ay tila unti-unting nilalamon ng isang malaking anino. Hayaan mong isipin nilang nanalo sila. Ang pinakamatamis na tagumpay ay hindi nakukuha sa pakikipag-agawan ng ingay, kundi sa panonood habang ang iyong kaaway ay unti-unting nilalamon ng sarili nilang kasakiman. Ang taong naglalakad sa dilim ay madaling madapa lalo na kung ang inaakala nilang liwanag ay isa palang sulo na susunog sa kanila. Hawak ko ang asul na envelope, ang aking mga mata ay nanatiling nakapako sa pangalan ni Marco. Inaasahan ko na ang ganitong maruming laro. Hindi ko na kailangang maging isang henyo para malaman na ang bawat hakbang ni Cassandra ay idinidikta ng kanilang takot sa aking mabilis na pag-angat. Yurang mo ang lahat ng menu mo, Grace. Utos ng abogadong nasa harap ko, ang kanyang boses ay walang kaluluwa. Kung hindi bawat sentimong kikitain ng restaurant na ito ay mapupunta sa Villarreal Group bilang danyos. Bago pa ako makasagot, narinig ko ang pamilyar na tunog ng mga sapatos na mamahalin. Pumasok si Marco sa The Blind Trust, suot ang isang ngiting tila nanalo na sa loto. Tiningnan niya ang paligid ng aking bagong restaurant nang may mapanuring mata. Nice place, Grace. Sayang lang at hindi mo magagamit. Panunuya niya habang kinukuha ang isang upuan at naupo ng tila siya ang may-ari. Sana kasi ay nakinig ka sa akin noon pa. Ngayong gabi ang grand launch ng Montenegro Heritage Food Line. Ang mga recipe mo na legal ko ng pag-aari ang magiging bida. You are officially obsolete. Tumingin ako kay Leo na nakatayo sa dilim ng pasilyo. Nanatili siyang tahimik, ang kanyang baston ay nakasandal sa kanyang binti. Inaasahan ko ang isang payo mula sa kanya, ngunit tanging isang bahagyang tango lamang ang ibinigay niya. Doon ko naintindihan. Ang plano namin ay tumatakbo na. Sige Marco, sabi ko, ang aking tinig ay tila bulong ng hangin bago ang bagyo. Kunin niyo ang lahat, hindi ko lalabanan ang inyong cease and desist. Ngayong gabi ipinapangako kong hindi ako magluluto ng kahit isang putaheng nasa listahan niyo. Bahagyang naguluhan si Marco sa aking bilis sumuko, ngunit ang kanyang kayabangan ay mas matimbang kaysa sa kanyang hinala. Tumayo siya, inayos ang kanyang suit at lumabas ng may kasamang malakas na halakhak na umalingaw-ngaw sa loob ng aking restaurant. Nang kami na lang ang natira, nilapitan ko si Leo. Tinanong ko siya kung sigurado ba siya sa hakbang na ito. Ang lahat ng pinaghirapan ko ay nasa loob ng pulang flash drive na ninakaw ni Marco. Grace, tawag niya, at sa pagkakataong ito naramdaman ko ang lamig ng kanyang kamay na humawak sa aking braso. Ang mga recipe na nasa flash drive na iyon ay may isang kulang na sangkap, isang rasyo ng pampalasa, at isang teknik ng pagbuburo na tanging ikaw lang ang nakakaalam. Ang ninakaw nila ay ang katawan, ngunit ang kaluluwa ng iyong luto ay nasa iyo pa rin. Sumapit ang gabi ng grand launch sa Montenegro Corporation. Sa pamamagitan ng aking cellphone, pinanood ko ang live stream ng event. Naroon ang mga pinakamalalaking investor sa bansa. Nakita ko si Cassandra na suot ang isang diamanteng kwintas. Ipinagmamalaki si Marco bilang ang bagong henyo ng culinary world. Bagong at papason pingtaka. Inihain ang mga putahe. Ang bawat bisita ay sabik na kumuha ng unang subo. Ngunit habang tumatagal ang mga ngiti sa kanilang mga mukha, ay unti-unting nawala. Nakita ko ang pagkunot ng noo ng mga food critics. Ang lasa ay matabang, kulang sa lalim, at ang texture ng karne ay hindi tama. Ang heritage line na ipinagmalaki ni Marco ay naging isang malaking kahihiyan sa harap ng mga Montenegro. This is bland. This is not the food we were promised. Narinig ko ang sigaw ng isang investor sa background. Napatayo si Cassandra sa sobrang kaba habang si Marco ay tila gustong lamunin ng lupa habang sinusubukang ipaliwanag na sinunod niya ang bawat nakasulat sa recipe. Ang katotohanan ay hindi kayang dayain ng isang magnanakaw. Pinatay ko ang aking cellphone. Isang tahimik na tagumpay ang gumapang sa aking dibdib. Humarap ako sa kusina upang ihanda ang hapunan namin ni Leo bilang selebrasyon. Ngunit pagpasok ko sa loob, ang tanging bumungad sa akin ay ang malamig na hangin mula sa bukas na bintana. Leo, Nay, tawag ko. Walang sumagot. Hinanap ko siya sa bawat sulok ng restaurant, ngunit wala siya roon. Ang kanyang silid ay maayos, tila walang nangyaring kaguluhan. Ngunit sa gitna ng sala nakita ko ang isang bagay na nagpatigil sa tibok ng aking puso. Ang kanyang pilak na baston. Ito ay nakahiga sa sahig, putol sa dalawa, tila sinadyang wasakin.
Kasabay nito ang amoy ng isang pamilyar na pabango, ang pabango ni Cassandra Villarreal, ang nananatiling nakasabit sa hangin. Naramdaman ko ang isang matinding takot na hindi ko kailanman naramdaman noon. Ang aking tagumpay laban sa kanila sa negosyo ay may kapalit na mas mahalaga kaysa sa anumang yaman. Nawawala si Leo, at ang tanging naiwan ay ang piraso ng kanyang pagkakakilanlan na dumanak sa gitna ng aking sahig. Ang pirasong pilak na hawak ko ay tila isang matalim na paalala na ang bawat sandali ng katahimikan ay may kaakibat na bagyo. Hindi ako pwedeng maupo lang dito at hintayin na lamunin ako ng takot. Kung kinuha ni Cassandra si Leo, ibig sabihin ay natuklasan na nila ang halaga niya, isang halagang kahit ako ay hindi pa lubos na nauunawaan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang ako basta lalaban para sa aking negosyo. Lalaban ako para sa tanging tao na tumayo sa tabi ko noong ang lahat ay nakatalikod. Mabilis ang bawat kilos ko. Kinuha ko ang gintong cufflinks na may tatak na Montenegro mula sa aking bulsa. Ito na ang huling piraso ng puzzle. Nilisan ko ang restaurant at sumakay sa isang taxi patungo sa iisang lugar na alam kong magbibigay sa akin ng sagot, ang Montenegro Tower sa Makati. Habang binabaybay ang kalsada, naramdaman ko ang mabilis na tibok ng aking puso, hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa nag-aalab na determinasyon. Pagdating ko sa malaking lobby na gawa sa marmol at salamin, hinarang ako ng mga security guard. Hindi nila ako kilala. Para sa kanila, isa lang akong ordinaryong babae na naghahanap ng himala. I need to speak with the head of security. Sabi ko, ang aking tinig ay matatag at walang bahid ng pag-aalinlangan. Sabihin niyo sa kanila na hawak ko ang ari-arian ni Lorenzo Montenegro. Napatigil ang gwardya. Ang pangalang iyon ay tila isang spell na nagpabukas sa lahat ng mga pinto. Sa loob ng ilang minuto, dinala ako sa isang pribadong opisina sa pinakataas na palapag. Ngunit bago pa ako makapasok, isang pamilyar na boses ang narinig ko mula sa pasilyo. "Grace, anong ginagawa mo rito?" Si Marco. Suot ang kanyang suit na ngayon ay lukot-lukot na dahil sa palpak na launching kanina. Mukhang sinusubukan niyang magmakaawa sa mga sekretary upang mabigyan ng isa pang pagkakataon. Nang makita niya ako, ang kanyang mukha ay napuno ng pait at panunuya. "Don't tell me pati rito ay susundan mo ako para mambulahaw," asik ni Marco. "Cassandra is dealing with a private family matter. Wala kang puwang sa mundong ito, Grace. Umalis ka na bago ka pa ipakaladkad sa labas." Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata, isang tinging tila tumatagos sa kanyang kaluluwa. "Marco, ang mundong kinatatayuan mo ay gumuho na. Hindi mo lang ba napapansin, you're a failure and you're about to be discarded by the very people you sold your soul to?" Hindi ko na siya hinintay na makasagot. Isang lalaking naka-uniforme ng head of security ang lumabas at pinapasok ako. Iniwan si Marco na tila isang basahan sa labas. Dinala ako sa isang malaking conference room. Doon sa tapat ng malawak na bintana na nakatanaw sa buong lungsod, nakita ko ang isang figurang hinding-hindi ko makakalimutan. Nakatayo siya roon, diretso ang tindig suot, ang isang itim na designer suit na tila sadyang ginawa para sa kanyang katawan. Wala na ang kanyang itim na salamin. Wala na ang kanyang baston. Ang kanyang mga mata, ang mga matang akala ko ay bulag, ay matalas na nakatingin sa akin, puno ng talino at kapangyarihan. "Lorenzo," bulong ko, ang aking boses ay bahagyang nanginig. Dahan-dahan siyang humarap sa akin. Wala ang Leo na kinupkop ko sa bodega. Ang nasa harap ko ay si Lorenzo Montenegro, ang bilyonaryong kinatatakutan ng lahat. Ang kanyang presensya ay tila isang pader na hindi ko kayang tibagin. "Salamat sa pagpunta, Grace," sabi niya. Ang kanyang boses ay eksaktong katulad ng kay Leo, ngunit may kakaibang lamig na tila naglalayo sa aming dalawa. Naramdaman ko ang isang matinding sakit sa aking dibdib. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pakiramdam na ang lahat ng pinagsamahan namin ay isa lamang palang palabas. Ang bawat gabing nag-uusap kami, ang bawat haplos ng kanyang kamay, ang bawat gabay na ibinigay niya sa akin. Lahat ba iyon ay bahagi ng kanyang pagtatago? Ginamit niya rin ba ako tulad ng paggamit sa akin ni Marco? Lahat ba ito ay laro lang para sa iyo? Tanong ko, ang aking mga mata ay nagsisimula ng magtubig, pero pinigilan ko ang bawat patak. Nagsinungaling ka sa akin. Pinanood mo akong mahirapan habang alam mong sa isang pitik mo lang ay kaya mong ayusin ang lahat. Hindi ganoon kadali iyon, Grace.
Hakbang niya palapit ngunit huminto siya nang umatras ako. Kailangan kong malaman kung sino ang tunay na tapat. At sa lahat ng nakilala ko, ikaw lang ang tanging totoo. Pero hindi ka naging totoo sa akin. Sagot ko ng may rasyonal na lamig. Ang tiwala ay hindi hinihingi, Lorenzo. Ito ay ibinibigay. At ngayong gabi napatunayan mong hindi ka naiiba sa mga Villarreal. Mahilig kayong maglaro sa buhay ng ibang tao dahil sa yaman nyo. Tinalikuran ko siya. Hindi ko na hinintay ang kanyang paliwanag. Lumabas ako ng Montenegro Tower na ang tanging bitbit ay ang pait ng katotohanan. Ngunit bago ako makasakay ng taxi, isang itim na sobre ang iniabot sa akin ng isang bodyguard. Pinapabigay po ni Sir Lorenzo, sabi ng lalaki. Binuksan ko ito sa loob ng taxi. Isang gintong imbitasyon para sa ika-30 anniversary gala ng Montenegro Corporation sa susunod na linggo. Sa likod nito may nakasulat na maikling mensahe sa pamilyar na sulat kamay ni Leo. Ang huling yugto ng digmaan ay magsisimula sa gabing ito. Huwag kang mawawala, Grace. Dahil sa gabing iyon, hindi lang ako ang magpapakita ng tunay na mukha. Ikaw ang gagawa ng huling paghuhukom. Niyakay ko ang sobre. Ang aking puso ay puno ng galit at kalituhan, ngunit ang aking isip ay nagsisimula na namang bumuo ng plano. Kung gusto niya ng huling paghuhukom, ibibigay ko ito sa kanya. Hindi bilang biktima kundi bilang ang babaeng itinayo ang sarili mula sa abo na siya mismo ang nanood habang nag-aapoy. Yung dangal ay hindi isang bagay na hihiram mo sa iba o isusuot tulad ng isang mamahaling alahas. Ito ay ang apoy na nananatiling nag-aalab sa loob mo kahit pabuhusan ka ng malamig na tubig ng panghahamak. Sa gabing ito sa loob ng malawak na bulwagan ng Montenegro Tower, hindi ako pupunta bilang isang biktima na naghahanap ng awa. Pupunta ako bilang isang manunulat ng sarili kong tadhana, handang harapin ang mga lobong matagal nang naghihintay sa aking pagbagsak. Pinagmasdan ko ang aking sarili sa harap ng salamin. Hindi ko tinanggap ang anumang tulong mula kay Lorenzo. Ang suot kong gown ay kulay hating gabi, isang disenyong simple, ngunit matapang na binili ko gamit ang unang kita ng The Blind Trust. Ang aking buhok ay maayos na nakapusod, inilalantad ang aking mukha na walang bakas ng pag-aalinlangan. Sa bawat haplos ko sa tela ng aking damit, nararamdaman ko ang lahat ng hirap, puyat at sakit na pinagdaanan ko sa karinderiya. Yun ang aking tunay na balute. Ang bulwagan ay puno ng ingay ng mga tawanan at ang marahang kalansing ng mga kristal na baso. Ang amoy ng mamahaling pabango at alak ay nakakahilo, ngunit nanatili akong matuwid ang tindig habang naglalakad papasok. Hindi nagtagal naramdaman ko ang paglapit ng 2 taong tila naging anino ng aking nakaraan. Grace, anong ginagawa mo rito? Ang boses ni Cassandra ay puno ng pagkamangha na mabilis na napalitan ng panunuya. Don't tell me nakapasok ka rito bilang bahagi ng catering staff. Oh wait, masyado palang high-end ang event na ito para sa mga tulad mong sanay sa amoy usok. Tiningnan ko siya ng diretso. Cassandra suot ang kanyang gintong gown na tila sumisigaw ng yaman, ay mukhang desperada sa kabila ng kanyang ganda. Ang balita tungkol sa palpak na launching ng kanilang heritage line ay mabilis na kumalat at alam kong ang gabing ito ang huling pagkakataon niya upang isalba ang pangalan ng mga Villarreal. I'm here as a guest, Cassandra, timalamig kong sagot. At kung ako sa iyo, mas pagtutuunan ko ng pansin ang katotohanang ang mga investor mo ay unti-unti nang lumalayo sa iyo kaysa sa kung paano ako nakapasok sa pintong ito. Lumapit si Marco, hawak ang isang baso ng champagne na tila nanginginig ang mga kamay. Grace, umalis ka na habang may oras pa. You don't belong here. Huwag mong ipahiya ang sarili mo sa harap ng mga Montenegro. If you want, I can talk to the guards to let you out quietly. Marco. Tawag ko sa kanyang pangalan sa paraang tila binabanggit ko ang isang bagay na walang halaga. Ang pag-aalala mo ay huli na. Ang taong dapat mong ikahiya ay ang lalaking nakaharap sa akin ngayon, isang magnanakaw na hindi man lang marunong magtago ng kanyang mga ebidensya. Napatigil ang dalawa nang biglang tumahimik ang buong bulwagan. Ang mga spotlight ay sabay-sabay na tumutok sa grand staircase. Mula sa itaas, dahan-dahang bumaba si Lorenzo Montenegro. Ang bawat hakbang niya ay may kasamang awtoridad na nagpatahimik sa lahat. Wala na ang itim na salamin. Ang kanyang mga mata ay tila nagniningning sa ilalim ng mga chandelier, matalas at mapanuri. Nakita ko kung paano namutla si Cassandra.
Ang lalaking akala niya ay basura na itinapon niya sa eskinita ay ang mismong tao na may hawak ng kanyang kapalaran. Ang Leo na hinamak niya ay ang bilyonaryong kailangan niyang paglutuhan ng mga kasinungalingan upang mabuhay ang kanyang kumpanya. Naglakad si Lorenzo patungo sa stage, ngunit bago siya magsalita ang kanyang paningin ay dumapo sa akin. May isang segundo ng pag-uunawaan sa aming mga mata, isang pag-uunawaang hindi nangangailangan ng salita. Ngunit nanatili akong malamig. Hindi ko pa siya napapatawad at alam niya iyon. Magandang gabi sa inyong lahat. Simula ni Lorenzo ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid. Ngayong gabi ipinagdiriwang natin ang 30 taon ng Montenegro Corporation. Ngunit higit sa selebrasyon ng gabing ito ay tungkol sa paglalantad ng katotohanan. Dahil sa mundong ito may mga taong akala ay kaya nilang nakawin ang tagumpay ng iba sa pamamagitan ng panlilinlang. Naramdaman ko ang paglamig ng hangin. Kinuha ni Lorenzo ang isang envelope mula sa kanyang bulsa, ang asul na envelope na ipinadala ni Marco sa akin noon. May isang taong narito ngayon na naglakas loob na kasuhan ang isang inosenteng babae ng copyright infringement para sa mga recipe na siya mismo ang nagnakaw. Patuloy ni Lorenzo, habang ang kanyang mga mata ay unti-unting bumabaling sa direksyon ni Marco at Cassandra. Ang bulong-bulungan ay tila isang mabilis na agos ng tubig na bumalot sa buong hall. Nakita ko ang pawis na namumuo sa noo ni Marco. Si Cassandra ay tila gustong tumakbo, ngunit ang lahat ng mga mata ay nakapako na sa kanila. At ngayong gabi, sabi ni Lorenzo, habang itinuturo ang likuran ng hall kung saan ako nakatayo. Nais kong ipakilala ang tunay na utak sa likod ng tagumpay na tinangka nilang nakawin. Ang babaeng hindi lang basta biktima kundi ang bagong katuwang ng Montenegro Corporation sa ating susunod na malaking proyekto. Naramdaman ko ang lahat ng mga mata na bumaling sa akin. Ang spotlight na dati ay kay Lorenzo lang ay unti-unting gumagapang patungo sa aking direksyon. Hindi ito ang plano ko, ngunit ito ang pagkakataong hiningi ko sa tadhana. Ngunit bago pa ako makahakbang pasulong isang malakas na sigaw, ang bumasag sa tensyon. Si Marco sa kanyang desperasyon ay biglang itinulak ang isang waiter at kinuha ang mikropono sa gilid. Ang kanyang mukha ay puno ng baliw na galit. Nagsisinungaling siya si Grace ang nagnakaw sa akin. May ebidensya ako sa flash drive, sigaw ni Marco, habang itinataas ang pulang drive na tila ito ang kanyang huling sandata. Tumingin ako kay Lorenzo at nakita ko ang isang mapanuyang ngiti sa kanyang mga labi. Ang bitag ay tuluyan ng sumara. Ang huling yugto ng paghuhukom ay nagsimula na at ang kaisa-isang tao na maglalaglag ng hatol ay ang babaeng akala nila ay wala ng boses upang lumaban. Darating ang sandali na ang bawat luhang ipinunon mo sa dilim ay magiging kislap ng espada na tatapos sa iyong mga kaaway. Hindi sapat na makita silang matalo, kailangang maramdaman nila ang bigat ng bawat pagkakamaling ginawa nila. Sa gabing ito sa ilalim ng nagniningning na mga kristal na ilaw ng Montenegro Hall, ang batas ng karma ay hindi na lamang isang bulong, ito ay isang malakas na sampal na gigising sa kanila mula sa kanilang kahangalan. Nakita ko ang sarili ko sa hinaharap na katayo sa gitna ng guho ng imperyo ng mga Villarreal, habang ang lalaking traidor at ang babaeng mapagmataas ay gumagapang sa putikan. Nagmamakaawang ibalik ko ang kahit kapirasong dangal na itinapon nila. Ngunit may isang lihim akong hawak sa aking kanang kamay, isang dokumentong hindi lang magpapabagsak sa kanila, kundi magbubura sa kanilang pangalan sa industriyang akala nila ay pag-aari nila. Bakit ko ito gagawin? Dahil ang hustisya ay hindi ibinibigay, ito ay kinukuha ng may kasamang matalas na ngiti. Ang katahimikan sa bulwagan ay tila isang telang biglang napunit ng humiyaw si Marco sa mikropono. Huwag kayong maniniwala sa kanya. Ang babaeng ito ay isang hamak na tagapagluto lang. Ninakaw niya ang mga recipe na ito mula sa akin. Bumaling ang lahat ng mga mata sa akin, puno ng pagdududa at paghatol. Ngunit nanatili akong nakatayo, ang aking likod ay kasing tuwid ng isang haligi. Hindi ako gumalaw. Hindi ako sumigaw. Tiningnan ko lang si Lorenzo, na ngayon ay nakatayo sa gilid ng stage, ang kanyang mga braso ay nakahalukip-kip habang pinapanood ang pagwawala ng isang desperadong aso. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa stage. Ang tunog ng aking mga sapatos sa marmol na sahig ay tila isang martilyo na nagpapatibay sa bawat hakbang ko.
Nang makarating ako sa harap ni Marco, kinuha ko ang mikropono mula sa kanyang nanginginig na kamay. Sa isang paraan na tila kumukuha lang ako ng basura. Marco. Ang aking boses ay malamig rasyonal at sapat ang lakas upang marinig hanggang sa pinakadulo ng hall. Ang taong tunay na may-ari ng isang bagay ay hindi kailangang sumigaw para patunayang sa kanya ito. Ang flash drive na yan, sige isaksak mo, ipakita mo sa lahat. Nanginginig na isinaksak ni Marco ang drive sa system ng hall. Lumabas sa malaking screen ang mga dokumento, ngunit sa halip ng mga recipe ang bumungad sa lahat ay ang mga video record mula sa security camera ng aking lumang karinderya ang gabi kung kailan ninakaw ni Marco ang drive ang mga usapan nila ni Cassandra tungkol sa pag-falsify ng mga dokumento at ang usapan nila tungkol sa pagsunog sa aking imbakan. Narinig ang malakas na pagsinghap ng mga bisita. Ang mukha ni Cassandra na kanina ay punong-puno ng kayabangan ay naging kasing puti ng chalk. This is a set-up fake news squad. Sigaw ni Cassandra habang sinusubukang lumapit sa akin. You have no right to be here, Grace Santos. You're just a lowlife. Hinarap ko siya, ang aking mga mata ay tila dalawang matalas na patalim. Actually, Cassandra, I have every right. Dahil ang lupang kinatatayuan ng building na ito at ang mga shares na akala mo ay hawak mo pa sa Villarreal Group. Binili ko na ang lahat ng iyon sa ilalim ng isang shell company na ang tanging beneficiary ay ako. Inilabas ko ang isang itim na envelope, ang huling armas na inihanda ko, sa tulong ng mga impormasyong ibinigay ni Lorenzo noong siya ay si Leo pa. Ang Villarreal Group ay bankrupt na, Cassandra. Ang tatay mo ay kasalukuyan ng kinakausap ng mga awtoridad dahil sa mga utang na hindi nyo binayaran. At ang restaurant na pinaplano nyo, I'm turning it into a foundation for abused women. In your name, of course, para naman maalala ang tanging mabuting bagay na nagawa mo sa buhay mo, ang mawala. Napasandal si Cassandra sa pader, ang kanyang mga tuhod ay bumigay. Si Marco naman ay tila nawala sa sarili, sinusubukang lumapit sa akin upang humingi ng tawad, ngunit hinarang siya ng mga bodyguard ni Lorenzo. Grace, please, mahal kita. Ginawa ko lang iyon para sa atin. Pagmamakaawa ni Marco, ang kanyang mga luha ay tila mga buwayang naghahanap ng biktima. Don't use that word, Marco. It's disgusting coming from you, malamig kong sagot. Ang pag-ibig ay hindi nanakaw. Ang pag-ibig ay hindi nanunog. Ang tanging bagay na nararamdaman ko para sa iyo ngayon ay wala. You are a ghost to me. Tinalikuran ko sila at humarap kay Lorenzo. Nakita ko ang paghanga sa kanyang mga mata, ang pagkilala sa babaeng binuo niya sa dilim, ngunit ngayon ay nagniningning na sa sariling liwanag. Inabot niya ang kanyang kamay sa akin, isang paanyaya na hindi lang tungkol sa negosyo kundi tungkol sa isang bagong simula. Ngunit bago ko mahawakan ang kanyang kamay, muling bumasag ang isang nakakabinging tunog. Ang mga pintuan ng hall ay bumukas ng marahas at pumasok ang mga tauhan ng NBA. Lumapit sila kina Marco at Cassandra, bit-bit ang mga warrant of arrest na hindi ko inakalang darating ng ganito kabilis. Ang tagumpay ay ganap na. Ang huling sulyap ni Marco sa akin bago siya kaladkarin palabas ay puno ng pagsisisi, habang si Cassandra ay humihiyaw pa rin ng mga banta na wala nang nakikinig. Nanatili akong nakatayo sa gitna ng stage, ang reyna ng sarili kong tagumpay. Ngunit sa gitna ng saya, may isang bagay na bumulong sa aking isip. Isang tanong na hindi pa nasasagot ni Lorenzo. Kung ang lahat ng ito ay bahagi ng kanyang plano, ano pa ang ibang itinatago niya sa akin? Ang digmaan ay tapos na, ngunit ang laban para sa aming dalawa ay tila magsisimula pa lamang sa isang bagong anyo ng panganib, ang panganib ng katotohanan. Ang katahimikan sa loob ng malawak na bulwagan, matapos mawala ang wangwang ng mga pulis, ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa aking paghinga. Nakamit ko na ang hustisya. Nakita ko na silang kaladkarin patungo sa kadiliman ng kanilang mga maling desisyon. Ngunit habang tinitingnan ko ang nagniningning na mga chandelier, naramdaman ko ang isang kakaibang pangungulila, hindi para kay Marco, kundi para sa katotohanang akala ko ay hawak ko na. Dahan-dahang lumapit sa akin si Lorenzo. Ang kanyang bawat hakbang ay may kasamang tunog ng mamahaling sapatos sa marmol, tila isang paalala na siya na ang bilyonaryong nasa itaas.
At wala na ang Leo na nakasama ko sa hirap. Huminto siya sa aking harap, ang kanyang mga mata ay puno ng emosyon na hindi ko agad mabasa. Grace. Tawag niya, ang boses niya ay malalim at tila humihingi ng pangunawa. Tapos na ang lahat. Wala nang mananakit sa'yo. I have secured everything. You are safe now. Hinarap ko siya ng may rasyonal na lamig. Ligtas, Lorenzo, ang kaligtasan na galing sa isang kasinungalingan ay isa ring uri ng kulungan. Pinanood mo akong lumaban, pinanood mo akong masunugan, at pinanood mo akong halos mawala ng pag-asa habang hawak mo ang kapangyarihang tapusin ang lahat sa isang iglap. Isang malaking eksperimento lang ba ako para sa'yo? Isang pagsubok kung gaano katapat ang isang mahirap na babae? Hindi ganoon iyon. Mabilis niyang sagot at naramdaman ko ang bahagyang panginginig ng kanyang tinig. I had to be sure, Grace. Sa mundong kinagisnan ko lahat ay may presyo. Everyone wanted a piece of Montenegro. I needed to know if someone would stay even if I had nothing. And you stayed. You fought for me. Fought for you. Bahagya akong natawa. Isang tawang walang bahid ng saya. I fought for the man I thought was Leo. Isang taong biktima rin ng sistemang mapangapi. I didn't need a savior, Lorenzo. Ang kailangan ko ay isang katuwang na marunong maging tapat. Ang yaman mo, hindi ko yan kailangan. Ang kailangan ko ay ang katotohanang itinago mo sa likod ng iyong itim na salamin. Hindi ko na hinintay ang kanyang susunod na paliwanag. Tinalikuran ko ang marangyang party, ang mga bilyonaryong nakatingin sa akin, nang may paghanga at ang lalaking nagbigay sa akin ng hustisya, pero kinuha naman ang aking tiwala. Nilisan ko ang Montenegro Tower at sumakay sa isang jeepney, isang pamilyar na tunog at amoy na nagpabalik sa akin sa katotohanan ng aking buhay. Pumunta ako sa dating pwesto ng aking karinderya. Ang lupa ay bakante na tanging ang mga itim na marka ng sunog ang natitira sa semento. Doon sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste, nakakita ako ng isang maliit na kariton ng lugaw. Naupo ako sa isang plastic na upuan at nag-order ng isang mangkok. Ang mainit na usok ng lugaw ay humahaplos sa aking mukha, tila isang paalala na rito ako nagsimula at rito ko rin kailangang mahanap muli ang aking sarili. Nabalik lamang ang aking diwa nang mapansin ko ang isang pahayagan na iniwan ng isang customer sa lamesa. Ang headline ay hindi tungkol sa pagkakaaresto ni Cassandra at Marco. Sa halip, ito ay tungkol sa aking restaurant. Grace Santos, the new face of Philippine culinary empowerment. Ang artikulo ay hindi binabanggit si Lorenzo Montenegro. Ito ay tungkol sa aking diskarte, sa aking pagbangon mula sa abo, at sa tagumpay ng The Blind Trust bilang isang independenteng negosyo. Naramdaman ko ang isang matinding pagmamalaki. Nakamit ko ito dahil sa sarili kong talino at lakas, hindi dahil sa awa ng isang bilyonaryo. Kinuha ko ang aking telepono at tinawagan ang aking abogado. Ipinag-utos ko na ihiwalay ang lahat ng kontrata ng The Blind Trust mula sa anumang direktang kinalaman sa Montenegro Corporation. Gusto kong tumayo sa sarili kong mga paa ng walang utang na loob na maaaring gamitin laban sa akin sa hinaharap. Habang naglalakad ako pa uwi sa aking bagong apartment, naramdaman ko ang isang presensya sa aking likuran. Hindi ito ang mabigat na hakbang ng isang kaaway. Ito ay ang pamilyar na ritmo ng isang taong matagal kong nakasama. Grace, tawag muli ni Lorenzo, ngunit sa pagkakataong ito, wala siyang kasamang mga bodyguard o mamahaling sasakyan. Nakasuot siya ng simpleng polo shirt, tila sinusubukang ibalik ang anino ni Leo. Ano pang kailangan mo, Lorenzo? Tanong ko nang hindi lumilingon. Wala na akong kailangan, sabi niya, at naramdaman ko ang kanyang paglapit. Gusto ko lang sabihin na, ang lupang ito ang dating karinderya mo. Hindi ko ito binili para sa Montenegro Corp. Binili ko ito sa ilalim ng pangalan mo. Isang regalo para sa iyong simula, at wala itong kapalit na pirma o kontrata. Tumigil ako sa paglalakad at hinarap siya. Bakit? Dahil kahit wala ang yaman ko, ikaw ang nagturo sa akin kung paano makita ang mundo, bulong niya. You don't owe me anything, Grace. Pero sana bigyan mo ako ng pagkakataong patunayan na ang taong minahal mo sa bodega ay ang parehong taong nakatayo sa harap mo ngayon, isang taong natutong maging tapat dahil sa'yo. Tiningnan ko siya ng matagal. Ang galit ay naroon pa rin, pero ang pait ay unti-unti nang natutunaw. Hindi pa ako handang magpatawad pero handa na akong makinig.
Ang bukas ay tila isang malawak na kalsada na puno ng panganib, pero sa unang pagkakataon, hindi na ako natatakot na maglakad dito ng mag-isa. Ang panahon ay tila isang malalim na ilog. Patuloy na dumadaloy tinatangay ang mga dumi ng nakaraan, upang bigyang daan ang malinis na daloy ng bukas. Isang taon na ang lumipas mula nang gumuho ang imperyo ng mga Villarreal, at ang bawat piraso ng aking buhay na dati ay wasak, ay muli kong nabuo ng mas matibay, mas makintab, at mas totoo. Ang bawat kalyo sa aking mga kamay ay hindi natanda ng paghihirap, kundi mga medalya ng isang babaeng hindi sumuko sa gitna ng matinding bagyo. Nakatayo ako sa veranda ng aming bagong bahay, nilalanghap ang sariwang hangin ng umaga. Sa loob naririnig ko ang masayang halakhak ni tatay habang nakikipaglaro sa aming mga aso. Malakas na siya malayo sa nanghihinang lalaking muntik nang mawalan ng pag-asa dahil sa kasakiman ng iba. Ang kanyang operasyon ay naging matagumpay at ang bawat araw na nakikita ko siyang nakangiti ay ang pinakamalaking kita na natanggap ko sa buong buhay ko. Ang anino ng matandang lalaki ay unti-unting naging malinaw sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan na tumatagos sa makapal na ulap. Ang bawat hakbang niya palapit sa amin ay nagdadala ng isang bigat na tila kumikitil sa hangin ng buong kabundukan. Nakatayo siya roon, suot ang kanyang pamilyar na itim na Amerikana. Ang kanyang mukha ay hindi kakikitaan ng anumang bakas ng panghihinayang. Si Don Roberto Villarreal, ang taong ipinagluksa ng buong bansa, ang ama na iniyakan ng lalaking mahal ko, ay buhay at nakangiti sa harap ng aming pagkawasak. Naramdaman ko ang matinding pagyanig ng katawan ni Nathaniel sa aking tabi. Ang kanyang paghinga ay naging mabigat at putol-putol. "Papa to?" Ang tinig ni Nathaniel ay basag, isang boses ng isang batang lalaki na biglang nawala ng direksyon sa gitna ng dilim. "Paanong ikaw ang nag-utos nito?" Ang chopper crash ko, ang pagpapahirap kay Victoria, ang mga bata. Tumawa ang matanda, isang tawa na walang halong init kasing lamig ng sementong aming tinatapakan. "Business, Nathaniel," casual na sagot ni Don Roberto habang naglalakad paikot kay Ramon na ngayoy nakayuko bilang paggalang sa kanyang tunay na amo. "Kailangan kong mamatay sa paningin ng publiko upang makita ko kung sino-sino ang mga ahas sa sarili kong kumpanya. Ginamit ko ang ambisyon ni Victoria para linisin ang mga kalaban ko sa board at ginamit ko si Ramon para tapusin ang mga maliliit na problema. At ikaw, ang pagbagsak ng chopper mo ay isang pagsubok. Gusto kong makita kung ang tagapagmana ko ay may sapat na lakas para bumangon mula sa abo. Ngunit sa halip na maging isang halimaw na kakain, sa mga kalaban natin umuwi ka ng may dalang babaeng nagtatanim ng bulaklak." Si Cassandra naman ay tuluyan nang nawala sa eksena ng mga bilyonaryo. Ang pamilya Villarreal ay nagdeklara ng bangkarota at ang lahat ng kanilang ari-arian ay nasekwester na ng bangko. Nabalitaan ko na namumuhay siya ngayon sa isang maliit na paupahan sa labas ng lungsod, malayo sa marangyang buhay na akala niya ay karapatan niya habang buhay. Doon nawa ay matutunan niya ang halaga ng bawat butil ng kanin na dati ay hinahamak niya. Naramdaman ko ang isang pamilyar na init sa aking likuran. Hindi ko na kailangang lumingon upang malaman kung sino ang dumating. Ang amoy ng kape at ang gaan ng kanyang presensya ay sapat na. "Grace." Bulong ni Lorenzo, ang kanyang boses ay puno ng kapayapaan. Handa na ang lahat para sa groundbreaking ng bagong center sa Quiapo. Ang lugar kung saan tayo unang nagtagpo. Hinarap ko siya. Si Lorenzo ang lalaking nagturo sa akin na ang pagtitiwala ay isang desisyon, hindi lang isang damdamin. Sa loob ng isang taon, hindi siya tumigil sa pagpapatunay ng kanyang katapatan. Hindi niya ginamit ang kanyang yaman upang bilhin ang aking puso. Sa halip, ginamit niya ang kanyang oras upang muling itayo ang tiwalang winasak niya. "Salamat, Lorenzo," sabi ko habang hinahawakan ang kanyang kamay. Ang aming mga daliri ay naglapat, isang tahimik na pangako ng isang pag-ibig na hindi na bulag kundi mulat na sa katotohanan. Napatawad ko na ba siya? Oo. Ngunit higit sa pagpapatawad sa kanya, napatawad ko na ang aking sarili. Napatawad ko ang aking sarili sa pagiging masyadong mabuti noon, sa pagiging masyadong mapagbigay sa mga maling tao. Natutunan ko na ang pagmamahal sa kapwa ay dapat magsimula sa pagrespeto sa sariling halaga. Ang aking buhay ay hindi na isang melodrama na puno ng iyakan.
Ito ay isang kwento ng tagumpay na isinulat sa dugo pawis at matalinong pagpili. Hindi ko kailangan ng isang prinsipe upang iligtas ako sa dusa. Sapat na ang isang katuwang na handang maglakad sa tabi ko sa liwanag man o sa dilim. Habang nakatingin kami sa abot tanaw kung saan ang sikat ng araw ay unti-unting lumalabas, alam ko na ang bawat bukas ay isang bagong pagkakataon. Ang pangalan ko ay Grace Santos. Ako ay isang anak, isang negosyante, at higit sa lahat ako ay isang babaeng may malinaw na pananaw sa kanyang hinaharap. Ang digmaan ay tapos na, at ang natitira ay ang matamis na lasa ng kalayaan. At ang walang hanggang pag-asa na ang bawat puso, kahit gaano pa sugatan, ay may kakayahang muling bumangon at magningning.